Samantala, sa mga mahilig magkape, 100 piso kada kilo ang presyo ng kakaibang kapeng ito sa pamilihan. Kung may mabibili kayo, kakaiba ito dahil kailangan munang kainin ng musang o civet ang coffee bean bago ito ipunin at iproseso sa kapeng iniinom natin. Ang karagdagang detalye hatid ni Joseph Parafina. Dati-rati narinig ko lang ang pinakamasarap na kape sa ating mundo ay galing sa dumi ng alamid o musang. Kaya naman ang marating ko ang Mount Apo Civet Coffee Farm sa Davao del Sur ay saka ko lang napaniwala ang aking sarili na totoo nga ang nasabing balita na kailangan munang kainin ng mga alamid na ito ang sariwang bunga ng kape bago niya ito ilabas o bago idumi. Matapos na dumaan sa kanya mga katawan nitong banlawang mabuti bago ibilad sa araw. Pagkatapos pipiliin ang pinakamagagandang mga matitirang kape bago pinuhin at ilagay na sa mga lalagyan nito. Ayun, ayos na ang pinakamasarap na kape sa mundo. Yang kinain yung kopi, pinalabas niya. At tapos yung labas ng kopi, yung buo ng kopi, wala na yung balat. Yun ang ginagamit namin pag-process ng civet coffee. Pero there are many process na mangyari. Marami pa yung proseso. Araw nang dumating kami sa lugar na ito, kaya tulog ang mga musang at walang ganang kumain ng kape. Subalit na pakain naman namin ito ng mga saging na kailangan nila para mas mabilis na mailalabas sa mga kape pag kailangan na itong pakainin. Malakas kasi ang tama nito. Sa isang lagok pa lamang, ramdam na ramdam mo na ang pisa at sarap ng kape. Bukod pa sa talaga namang mararamdaman ito dahil sa ganda rin ng lugar habang humihigop ka ng nasabing civet coffee. One time, may nagbili namin ng civet coffee kasi may nag-recommendar daw nila yung doktor sa Davao na punta kayo kasi ang sakit ng kanyang mama ay cancer. Sabi niya, hindi pwede mag-inom ng 3-in-1, hindi pwede ordinary nga kape. Muto, gi-recommend sila magbili ng civet coffee. Muto, nagpunta sila dito. Ayon sa mga nangangalaga nito, hindi lang kape ang dinadayo ng mga nais makatikim nito, kundi ang mga musang o alamid na dito inakulong. Aabot sa may 75 ang mga ito. Sabay na rin ang pagtatanong na paano nga ba nagagawang masarap ang mga kapeng dumadaan muna sa kanilang mga katawan pagkatapos idudumi. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina, Davao del Sur.